Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Sensitive ka ba sa kasalanan? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Job chapter 1 verse 1. Ang sabi po dito ay, In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Um, ang unang katuruan po ngayong araw ay, being blameless requires sensitivity to sin. Um, Sensitibo ka ba sa kasalanan? Kasi minsan, um, hindi natin agad napapansin na napapalayo na pala tayo sa Diyos. Maliit na compromise lang sa umpisa. Isang white lie, isang simpleng pagsuway, pero kapag hindi tayo naging maingat, ay lumalaki ito hanggang sa hindi na natin ito namamalayan na malayo na pala tayo sa Diyos. Ang pagiging blameless ay nangangahulugan ng pagiging mapanuri sa ating sarili at pagiging handang itama ang ating pagkakamali bago pa ito lumala. Ang second teaching is, being blameless means fearing God. Dapat tayo ay may takot sa Diyos. Hindi ito yung takot na parang natatakot lang tayo kasi mapaparusahan tayo. Kundi ito yung dapat takot na may malalim tayong respeto at kinagalang natin ng Diyos. Kapag tayo ay may takot sa Diyos, ay iniingatan natin ang mga kilos at desisyon natin sa araw-araw. At hindi tayo basta-basta gumagawa ng mali dahil alam natin na may Diyos na nakakakita sa lahat ng mga ating ginagawa. Kahit walang taong nakakita sa ating maling ginagawa, pero may Diyos na nakakita ng lahat. Ang takot sa Diyos ang nagtutulak sa atin na iwasan ng kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang last teaching is, being blameless is walking with God. Tayo ay naglalakad kasama ang Diyos. Hindi sapat na kilala lang natin siya or naniniwala lang tayo sa Panginoon. Dapat may relasyon din tayo sa Kanya. Ang walking with God, ito yung ibig sabihin na may kipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita sa Biblia. At dapat kasama natin ang Diyos sa araw-araw nating gawain at mas nagiging malinaw sa atin ang tamang direksyon sa buhay na ating tinatahak. At mas madali tayo makakiwas sa kasalanan kung kasama natin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na gawain. Yun lamang po.